Good day! So for today's video ay i-configure natin ang ating group policy. Gagawa tayo ng group policy and at the same time, i-update natin ito. So paano nga ba ito gagawin? So tara, samahan nyo akong i-configure, mag-create tayo ng group policy and at the same time, i-update natin ang group policy sa ating server. Okay, so the first thing you need to do is pumunta tayo sa server manager. Ito siya. After that, pumunta tayo sa tools. I-click natin yung tools, then hanapin natin yung group policy management. So kapag nakita natin to, i-click lang natin ito. Yan. And then lalabas ito. Expand lang natin ang ating group, ang forest, berlin.com. I-expand lang natin ang ating domain. Lalabas yung domain natin na ginawa. Expand lang natin ang ating domain at makikita natin dito yung folder na ginawa natin from previous video. Okay? So, i-configure natin itong parehas na to. So, unahin natin si admin department. I-click nyo lang siya, click delegation, click advanced button, and then i-select natin dito sa admin department yung authenticated users na ginawa natin from our previous video. So, i-select natin lahat, make sure lang na nakaselect yung lahat ng checkbox under allow dun sa permission for authenticated users. I-apply lang natin siya, and then okay. So, after nating may apply yung ating settings para sa admin department, i-click natin ulit ng admin department at mag-create tayo ng bagong group policy. Okay, so pangalanan natin tong gp01_admin. Okay, admin dep. Okay, so click lang natin yung okay. So after natin ma-create ng group policy, expand lang natin siya. I-select natin yung group policy yung ginawa natin. Okay? And then, select natin yung delegation tab. Piliin natin si authenticated users. I-click natin yung advanced and make sure lang na nakaselect siya at naka-check lahat ito. Okay? I-apply natin. Okay. After natin mai-apply ang settings, click natin ulit si IT department. Okay? And then, click enforce. So, makikita nyo, merong padlock na nakalagay dito. So, once na meron na, proceed tayo sa next step. Puntahan ulit natin si GPO1 Admin Department. I-click natin siya. Right-click and then edit. Okay? So, makikita natin yung Group Policy Management Editor. So, saan tayo pupunta dito? So, pupunta tayo under kay User Configuration. Expand lang natin siya. Expand natin yung policies under User Configuration. Expand natin yung Windows Settings. At makikita natin dito yung folder redirection. Expand lang natin ang folder redirection, hanapin natin yung desktop folder. So, click natin yung desktop folder, right-click, and then properties. So, makikita natin yung desktop properties. So, dito, mapapansin nyo, meron tayong drop-down for our settings. So, ang pipili natin dito ay yung basic redirection lang. So, makikita nyo dito, may root path. So, from our previous video, nag-share tayo ng folder sa Drive C at sinave natin yung network path na nakuha natin dun sa shinare natin folder. Okay, so puntahan natin. So, ito po siya. Okay, i-copy lang natin yung network path na to. And then, balik tayo. Okay, and then i-paste natin dito. Once na i-paste natin, pumunta tayo sa settings and then check lahat itong checkboxes ito. After, at once done, click natin yung apply, yes, and then okay. So, same lang din yung gagawin natin doon kay what? Doon kay IT department. Okay, so close lang natin siya. Ayan. Ayan. So, tapos na tayo, okay? Admin department. So, ngayon naman, ang gagawin naman natin ay si IT department. Okay? So, click natin sa IT department. Delegation, pumunta tayo delegation tab, advanced. I-click natin to si authenticated user, make sure na naka-allow siya lahat. Naka-check lahat ng checkboxes dito. Apply, okay. And after natin apply, okay, click natin si IT department at mag-create tayo ng GPO. So, GPO O2 IT Dep. Okay? And then click okay. So, tapos na tayo sa pag-create ng group policy. I-click natin to ulit. Okay? Click natin si authenticated user under delegation pa rin. Advance natin to. Okay? Authenticated users, sure lang natin na naka-check lahat yung checkboxes. And then, okay. Okay?
So once done, i-click natin yung, right-click natin ulit sa GPO2 and click enforce. After natin makita yung padlock, so i-click natin ulit si GPO2 and then right-click, edit. Okay? Under user configuration, expand natin yung policies, expand natin yung Windows settings, expand natin yung folder redirection at hanapin yung folder na gagamitin natin for redirection. So desktop, click desktop, right-click, properties. Basic configuration, i-paste ang network path na nakuha natin doon sa i-share natin folder from previous video. Punta tayo sa settings and uncheck lahat ng checkboxes dito. Apply. Yes. Okay. So once done, okay, ang gagawin na natin ngayon ay i-update natin ang ating group policy. So remember, depende kung ano ipaparedirect na folder ni assessor. But for the meantime, dun tayo sa standard. Okay? So i-close po natin ito. And then, pumunta tayo kay CMD. So, ang shortcut key natin kay CMD, Windows R. Lalabas ang run. Okay, and then i-type natin yung CMD. And after that, i-type natin yung GP update. Ayan, GP update space /force. And hintayin ito hanggang maging successfully done na siya. Okay? Ayan. So, updating policy. So, completed successfully. Once na nagawa niya na to, tapos na po tayo sa pag-update, pag-configure ng ating group policy. Kandali lang, hindi ba? So hanggang sa muling mga videos, paalam!